Mga kapuso, summer na naman. Kulayan na ang summer outing kasama ang pamilya at barkada. Kayo, saan na ba ang summer getaway ninyo? Sa mga hindi pa nakakapag-decide dyan, may na-discover kaming mga bagong pasyalan kung saan one with nature na, filled with adventure pa. Talaga namang relaxing and exciting, rolled into one. Sa IG-worthy posts sa mga ito, mapapatanong ka na lang, saan summer destination kaya ito? Ang ganda naman ng garden na ito. Nakaka-relax. Saan kaya to? Wow! Amazing! Ay! Diyan ko gusto magbakasyon ngayon. 3 oras lang mula Metro Manila, mararating ang bagong bukas na garden na ito sa Cuenca, Batangas. Pagpasok pa lang, bubungad agad ang nakare-relax na view ng Taal Lake at Taal Volcano, na kumpleto pa ng view ng dinarayong Mount Makulot. Mas lalo para pagagandahin ang araw mo ng mga makukulay na bulaklak na ito. Binuksan ang garden na ito Desyembre noong nakaraang taon. Ang konsepto nagmula raw sa hilig sa pagtatanim ng may-ari nitong si Mang Tony, na hindi lang isang hardware owner, isa ring certified plantatay. Nag-start talaga yung paghahalaman namin nung pandemic. So yung natigil yung mundo, walang ginagawa, pati yung hardware namin nag-close, walang activity. So nauso yung plantito-plantita eh. So meron kaming building sa San Juan, yung 4th floor noon merong basketball court. Lahat yun halos napuno ng halaman. And then, dinala na namin dito, dinala namin sa resort, and then dinala namin dito sa Imelda's Garden. Ang simpleng hilig na uwi sa pagiging plantito at plantita ng kanyang pamilya. Pati ang asawang araw niyang si Aling Imelda, nagtanim na. Hindi kayang bilangin eh. Sobrang dami na. Yung iba kasi na-propagate na rin namin. Yung iba from seedlings, yung iba from cuttings. So, sobrang marami na. Alam niyo ba mga kapuso, ayon sa mga eksperto, mainam na libangan daw ang pagtatanim ng mga halaman, lalo sa mga nagkakaedad na? Bukod po sa nakakawala ito ng stress, nagsisilbi itong light to moderate physical activity na rin, na swak syempre para sa mga tulad ni Mang Tony. Ang pagtatanim, gardening, or pagiging plantito-plantita ay nakakatulong to distress, help our mga elderly sa mga lolos-lolas para magbibigay ng meaning and purpose sa kanilang buhay. Kasi ang ibig sabihin nito ay meron silang inaalagaan na another living thing, or living organism. At maaari also, since gardening, hindi masyado siyang locomotor extensive para sa mga elderly. Kasi pwede naman nila alagaan yung plants na nakaupo sila, hindi masyado silang gumagalaw para iwas fall, iwas sa pagbagsak. And also, it can boost their creativity. Pero kung si Mang Tony raw ang tatanungin, ang favorite spot daw niya rito ay ang kanyang private greenhouse garden, kung saan siya mismo ang nagtanim ng iba't ibang botanical plants na hindi lang daw pangkaraniwang halaman, mga kapuso. Dahil ang iba rito, rare plants na libo-libo ang presyo. May kamahalan man, nakakatulong daw sa kanyang kalusugan ang paghahalaman. Very relaxing, stress-free. Lahat na stress namin sa Manila, sa business namin sa hardware, pag pumunta kami rito, nakakalimutan talaga namin. Ito raw ang gusto niyang ibahagi sa mga turistang darayo sa kanyang 1 hektaryang garden. So, nakapunta rin kasi kami ng Miracle Garden sa Dubai. Sobrang ganda nun. Tapos nakapunta kami ng Sirao Garden sa Cebu. So parang naisipan namin, gawa kaya tayo ng nasa gitna ng dalawa. Halos nasa gitna nito. Hindi naman nabigo si Mang Tony dahil ang mga turista, pagpasok pa lang, usog na ang mga mata. At kung picture is life para sa'yo, marami ka raw pagpipilian dito. Dahil bukod sa mountain and lake view, may mga Instagrammable spots din daw na pwedeng aurahan dito. Akyat lang sa tuktok ng rainbow na ito para sa perfect groovy, gaya ng pamilyang ito na kung todo pose para sa picture. May fresh air,
So parang suitable siya sa mga babies din kasi hindi naman siya crowded, open na yung area niya. Umaura na rin sa higanting kamay na ito at sa giant pugad na ito na talaga namang picture-worthy. At kung tumatagaktak na ang pawis dahil sa tindi ng init, tara na't magpahangin dito sa swing. Okay naman, maganda, nakaka-relax. At marami naman siyang spot na pwedeng pang Instagram. At kapag nagutom sa paglalakad, no worries dahil sa loob mismo ng garden, may mga food stall na pwedeng pagbilhan habang pinagmamasdan ang view. Busog na ang iyong mga mata, busog pa ang inyong tiyan. Yes, the view is brilliant, yeah. And yeah, I've enjoyed the time over here, but this is the best view I've seen. May bed and breakfast din daw ang garden for a more relaxing stay. At kung hindi na kaya ang tag-init, ilang hakbang lang mula sa garden. Matutumbok mo naman ang isang nature resort na sakto para sa mga chikiting at heart. Mag-enjoy sa kiddie pool, mag-want to sawa sa giant slides, lambitin sa kanilang zipline, may 3 palapag lang naman ang taas. O kaya naman ay magbike sa ere. Enjoy. Ikaw. Nagaktak ang pawis. Pero mga kapuso, may paalala ito kung mamamasyal ngayong tag-init. Doon naman po sa magsuswimming at magbababad sa init ng araw, pinakamaganda po gumamit kayo ng high SPF na sunblock. Ang mga sunblock po ay makakatulong para hindi makapenetrate o hindi absorb ng ating katawan or ng ating balat yung harsh reaction ng balat sa init ng araw. Kasi po, yung sunburn, pwedeng mag-cause yan ng irritation, rashes, and even blistering. So, important po to always apply sunblock. Dagdag adventure para sa mga chikiting dahil meron din silang park para sa mga bagets kung saan pwede silang mag-swing, lumambitin, at magpaikot-ikot sa maze. Habang ang mga mommies and daddies na bantay, pwedeng magmerienda sa kalapit na food stalls. Ang pag-unwind, lalo na't kung malapit sa kalikasan, mainam daw para sa ating kalusugan. Pag tayo ay nag-engage in physical activity, ito ay nagbo-boost ng ating mga happiness hormones like endorphins or yung the happy hormone kasi nabuboost siya pag tayo ay gumagalaw-galaw, like exercise, nag-create siya ng physical movement or activity. Talagang masaya dito pag Holy Week. Meron kaming mga activities, may mga Easter egg hunt kami. Tapos we're planning a lot of other activities pa during the Holy Week. Alam namin kasi a lot of people don't get to go out on vacations as much kasi hindi naman nakakapag-off sa work. So, ayun, at least pag Holy Week, mahaba talaga yung bakasyon ng mga tao. We really encourage people to come here. Mga kapuso, deserve natin ang pahinga. Kaya ngayong nalalapit na ang bakasyon ngayong Semana Santa, break muna. I-treat ang ating mga sarili sa mga pasyalang malapit na sa kalikasan, mainam din para sa ating kalusugan.